Thank you, Casey. Yung katabi niyong yan, hindi nagpapigil sa bagyo, pakipalakpakan naman. No? Yes. Patuloy tayo sa pinag-uusapan natin, a better country. Sabi ulit doon sa Hebrews 11, verse 16. Ano ulit yon? They desire a better country that is a heavenly one. So pinag-uusapan, pag sinabi ulit na better country, na inaasahan natin ay yung nasa langit. Ngayon naman, pag-usapan natin, heavenly minded. Anong ibig sabihin ng heavenly minded? Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang isip langit. No? Nasa isip ba niya langit o nag-iisip ng ulan? Iba nag-iisip ng ulam, no? So, iba yung nasa langit iba yung nasa isip ang langit, iba naman yung nasa langit ang isip, no? Baka mamaya sumalangit na ang isip. Anong ibig sabihin nun? Baka mamaya lutang na yan, ha? Tingnan nyo nga, baka naman lutang, no? O yung iba naman kaya nasa langit ang isip ay kasi in love lang, no? Yung iba nagchongki lang talaga, no? High lang, no? Tingnan yung katabi nyo, are you drugs? Are you on drugs? So, mahalaga pala mga kapatid, bilang mga mananampalataya, maintindihan natin itong Colossians 3, verse 1 hanggang verse 3. Sabi niya rito, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above. Ano yung above na yon? Yung nga, yung pinag-uusapan natin, yun nga po, mayroong tinatawag na third heaven. Ito nga yung tirahan ng Panginoon. Yun daw ang tingnan natin. Bakit? Kasi sabi niya, andon si Kristo. Ituloy nga natin pagbabasa, verse 2, sabi rito, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Verse 4, sabihan niyo ako, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Mamaya balikan po natin yan. Pag-usapan natin ang ibig sabihin ng appear na yan, yung pala yung rapture. Okay, tingnan natin po yan mamaya. Pero balikan muna natin yun ha. Ano sabi niya? Set your minds on things above. So maging heavenly minded. Pakisabi ulit ng malakas, heavenly minded. Ngayon, ganito muna, balikan lang natin yung verse 1. Sabi muna, if then you have been raised with Christ. Ano raw? Kung kayo ay binuhay na kasama ni Kristo. Ano ang ibig sabihin niyan? Kasi nga tayo ay namatay na sa kasalanan, ngayon binigyan na tayo ng espiritual na buhay, ngayon mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Ano raw ang dapat sa atin? Tayo raw maging mga heavenly minded. So ang ibig sabihin nito, in short, sabi niya, ngayong mga talagang Kristiyano na kayo, dapat iba na kayo mag-isip. Dapat ganito na kayo mag-isip. Kasi nga, ang true Christian ay talagang natural sa kanya na maging makalangit ang kanyang pag-iisip. Dapat true Christian. Amen? Hindi pwedeng Kristyanuhan kasi nga ang Kristyanuhan napupunta sa langit-langitan. No? Sinong gusto nyo hanggang langit-langitan lang talaga kayo, no? So, ngayon, kaya nga sabi dito sa verses na to, makikita natin ano ba ang katangian ng isang true Christian. Okay, dalawang bagay. Pag-usapan natin ha. A true Christian has a, number one, ano raw? Heavenly focus. Pakisabi ng malakas, focus. So, ang buhay pala talaga ay issue ng focus. Ibig sabihin, kung ano yung focus ko, kasi nga yun yung nasa puso ko. Yun yung nasa isip ko. Kaya doon sa verse 2, ang sabi ay, set your minds on things above. Ituon ninyo ang inyong mga isipan saan? Sa mga bagay sa taas. Sa mga bagay na makalangit. So anong ibig sabihin nito? Alam nyo, bilang mga mananampalataya, ay mahalaga pala from time to time nagse-self-check tayo, di ba? Nag-i-evaluate tayo ng ating mga sarili. Ako ba ay isip makamundo o isip makalangit? Ano bang ibig sabihin nun, no? Paano mong ma-check yan? Ilang bagay ang pwede nyong tingnan. Halimbawa, pag-isipan mo, ano ba yung mga priorities ko? Di ba? Ano ba yung perspective ko sa buhay? Ano ba yung mga pinupurso ko? Ano ba yung mga gustong-gusto ko?
sa buhay. No? Doon pa lang makikita na. Pero dalawang very practical questions na magandang itanong natin ngayon. Number one is, what is your highest ambition? What is your highest ambition? Pangalawa, what is your biggest agenda? What is your biggest agenda? Magandang itanong natin yan sa sarili natin, right? Halimbawa, oo nga no, paano kung malalaman kung ako ba ay heavenly minded? At ako ba ay heavenly focused na nakatuon ang aking isipan sa mga bagay na panlangit? Paano ba yon? No, well, ganito po, unang magandang tanong dyan, ano ang pinaka-ambisyon ko? What is my highest ambition? Sabi nila, yung iba, ang mga ambition po sa buhay, of course, maging successful, di ba? Sumikat. Sabi nga nung iba, nung araw yan yung maayos ang mga pagtingin sa buhay, no, maayos, sabi ko kasi natural lang naman ito, gusto ng iba ay fortune, fame, saka family. Yan, no? Fortune, fame, and family. Gusto kong yumaman, gusto kong makilala, tapos yung magandang pamilya. Gusto nyo rin ba yun, mga kapatid? No, kung tutuusin, walang masama, basta hindi ka talaga motivated ng greed sa kanang kayabangan, right? Pero yung iba, yung medyo mas loko-loko, ang gusto nila, 3 G, no? Girls, gold, saka glory. No? Yung mga babae naman ay guys, gold, saka glory. No? Yun naman daw yung mga pinagkakaabalahan ng mga tao. Ano ibig sabihin? Earthly minded. Actually, kahit yung sabihin mo yung 3F na sinabi ko, gusto ko ng fortune, gusto ko na, ibig sabihin, yaman, di ba? Gusto ko ng fame, gusto kong maging popular, gusto ko ng family. Kung yun at yun lang din, at nakafocus tayo masyado sa mga ganon, ang ibig sabihin nun, tayo ay nag-uutak lupa, no? Hindi utak langit. Ngayon, ano ba talaga ang dapat na ambisyon? Alam nyo, ang salitang ambisyon, kung tutuusin, hindi naman masama yan. Minsan, siyempre, meron lang negative connotation kasi nga pag sinabing ambisyosa ka masyado. No? Ambisyoso ka. Di ba? Yung bang masyadong kung mapaghangad, mga ganyan. Di ba? May mga negative yan. Pero alam ba ninyo, mayroong holy ambition. So maganda, kung ako ay heavenly focus, sabi ng Bible, set your minds on things above. Maganda, mayroon akong holy ambition. Sino rito may holy ambition? Di ba? Ano yung holy ambition na yon? Tingnan natin ang Bible. Ha? Ito magandang pangarap sa buhay, magandang hinahangad. 2 Corinthians 5, verse 9. Actually, tinignan na natin itong verse na to last Sunday. Sabi dito, so whether we are at home or away. Uli, naintindihan na natin yan last Sunday nang ibig sabihin, whether we are at home in the body or away from the body, anong ibig sabihin? Mapabuhay o mapapatay, we make it our aim to please Him. Ito yung aim namin. Alam nyo ba, yung salitang aim na yan sa wikang Grego, pwede rin i-translate na ambition. Ngayon, tinan nyo we make it our ambition to please Him. Wow, ang galing. Di ba yung bang, ano ba pinakahangad mo sa buhay? Gusto kong maging kalugod-lugod yung buhay ko sa Diyos. Ano ba pinakagusto mo sa buhay? Sige, gusto kong may trabaho, gusto kong may bahay, pero pinakagusto ko talaga, gusto kong nakakatuwa ang buhay ko sa Diyos. Right? Ano bang gusto mo? Gusto ko may masayang pamilya, tama yan, pero ang pinakagusto ko sa lahat, maging mabuting tao, maging tao na nakakatuwa at kinalulugdan ng Diyos ang uri ng pamumuhay. That's a holy ambition, mga kapatid. Maganda, mayroon tayo niyan. Amen? Ano pa na holy ambition? Tingnan nyo ang Romans 15, verse 20. And thus, I make it my ambition to preach the gospel, not where Christ has already been named, lest I build on someone else's foundation. Si Apostol Pablo to, sabi niya, ano ang ambisyon ko? Ipangaral si Kristo sa mga lugar na hindi pa siya naririnig para, sabi niya, hindi na patong-patong yung pangangaral sa lugar na yon. Yung ang ibig niya sabihin doon sa not building on someone else's foundation. Pero ang ganda nung kanyang ambisyon, di ba? Ano yon? To make Christ known, to preach the gospel. I make it my ambition. Wow, no? Ito ambisyon na hindi pang sarili, ambisyon talaga na panglangit kasi iniisip niya na ang mga tao kinakailangan talagang maligtas, kinakailangan talagang makilala si Jesus. So hindi ko gustong ako lang mapunta doon, gusto ko yung ibang tao maisama ko doon. So I want to preach Jesus, sabi niya. Tapos hindi lang ako para sa sarili ko na mga kagustuhan sa buhay, hindi lang para sa mga
pangarap ko, ako nabubuhay, gusto ko kung ano ang gusto ng Panginoon, kung ano ang sinadya ni Jesus dito sa lupa, kung paano siyang nabuhay at namatay dito sa lupa, yun din ang misyon ko. Yun ang ambisyon ko, magamit ng Panginoon para sa kanyang gospel. Pakisabi ng malakas, mga kapatid, holy ambition. Di ba maganda, mayroon tayong holy ambition. Ngayon, sabi ko kanina, ang isa pang tanong ay, what is your biggest agenda? Ano yung pinaka-purpose natin? Ano yung pinaka-gusto natin sa buhay natin? Why do you do the things that you do? Ano ba talaga? Para saan ba yan? Alam niyo po, ano ba talaga ang dapat maliban sa holy ambition? Maganda, mayroon tayong heavenly agenda. Pag isabi ng malakas, heavenly agenda. Pag sinabing heavenly agenda, ano ba yon? Ang ganda nung kanta natin kanina, di ba? Ang iyong kaharian, ang aking adhika. Right? Adhika is something na purpose, di ba? Ito yung pursuit. Ito yung gusto ko. Ito yung hinahabol ko. Di ba? Yeah, isa yun talaga sa magandang agenda natin sa buhay. Oh, ano ba ang purpose ko? Nabubuhay ako para sa kaharian ng Panginoon. Amen? Diba ito, hindi lang ako para magtrabaho, hindi lang ako para mag-aral dito. Dito, daladala ko ang kaharian ng Diyos. Right? Magtatrabaho ako, daladala ko, gusto kong ang kaharian ng Panginoon lumaganap pa. Mag-a-abroad ako para lumaganap din ang kaharian ng Diyos, hindi lang para magtrabaho ako. Nakatira ako sa lugar na to, gusto kong lumaganap ang kaharian ng Diyos sa lugar na to. Alam mo ba ibig sabihin ng pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos? Kung saan mayroong isang tao na tumanggap kay Jesus at ang taong yon pinagaharian ni Jesus, ibig sabihin nasakop na siya ng kaharian ng Panginoong Hesukristo. Amen? Ano pa? Ano pa? Of course, alam niyo, mayroong nagsabi, we are all created for the glory of God. Man is created for the glory of God. And man will always be restless until that purpose is attained or until that purpose is fulfilled. Ano raw? Tayo raw nilikha para sa kaluwalhatian ng Diyos at hindi ka kailanman masisiyahan, hindi ka kailanman matatahimik hanggat hindi natutupad yung purpose ng Diyos para sa iyo. At yun ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Yun pala yung dapat yung isang agenda natin. I am here for the glory of God. Amen? Ano raw? Pag heavenly focus, gano'n mag-isip. Pupunta ako sa lugar na to, mag-aaral ako rito, hindi pwedeng basta lang ako mabuhay, kung ano lang gusto ko, kung ano lang trip ko, kung ano gagawin ko, sasabihin ko, dapat iniisip ko, nag-glorify ba si Lord sa buhay ko? Oo, totoo, bahay namin to, familiar ako rito, sanay sila sa akin, pero gusto ko ngayong Christian na ako, nag-glorify si Lord sa loob ng bahay namin. At nakikita ng mga magulang ko na iba na ako ngayon, nag-glorify si Lord pag nakikita ako. Right? Punta ako sa school, mag-glorify si Lord. Punta ako sa church, totoo, para sa church naman yan, para sa Panginoon yan. Pero lahat ng ginagawa ko, hindi para sa sarili ko, but for the glory of God. Right? Maglilingkod ako for the glory of God. Lahat ng ginagawa natin, mayroong heavenly agenda. Maliwanag ba, mga kapatid? Okay, kaya sabi niya, set your minds on things above. Pero may kabaligtaran yun eh. Balikan natin ang verse 2, may karugtong. Ano yung karugtong? Set your minds on things that are above. Tapos, pakibasa ng malakas. Utang na loob, pakilakasan. Tayo na nga lang dito, ha? Nabagyo na nga yung iba eh, no? Okay, pakilakasan, no? Not on things that are on earth. Ano raw? Ituunin nyo ang inyong isip sa mga bagay na panlangit, hindi sa mga bagay na panlupa. Yun naman pala ang kabaligtaran nun, no? Kasi, dalawa lang naman daw yan, no? Either heavenly-minded ka or earthly-minded. No? So, paano malalaman kung earthly-minded? Balikan natin yung isang napakagandang kwento ng Panginoong Jesus. Ha? Tignan muna natin ito, basahin natin ang Luke 8 verse 14. Luke 8 verse 14, pakibasa ng malakas. And as for what fell among the thorns, pakilakasan, they are those who hear, but as they go on their way, they are choked. Pakisabi ng malakas, choke. Sinakal ng ano daw? By the cares and riches and pleasures of life. And their fruit does not mature. Anong ibig sabihin nun? Ito, nagkwento si Lord, di ba? Sabi niya, mayroong isang maghahasik na naghasik ng binhi. Yung iba natapon sa daan, tinuka lang ng ibon, ibig sabihin narinig nila ang salita,
nawalan lang ng kabuluhan. Sabi, tinangay ni Satanas. Yung iba naman, nakarinig ng salita ng Diyos, tinanggap nila ng masaya, pero na parang binhi, napunta sa batuhan, na tumubo sandali nung mainitan, namatay din. Pero yung ibang binhi, sabi niya, napunta sa may dawagan o sa may damuhan, at hindi namatay, nanatili naman, kaya lang napapaligiran ng damo at sinasakal siya ng mga damo, kaya hindi siya makapamunga. So, ano ang tinutukoy dito? Ito pala, mga tumanggap ng salita ng Panginoon, tumanggap kay Jesus, hindi naman sila nawala, andyan naman sila, nagpapatuloy naman, kaya lang hindi na raw nakalago gaano at hindi na nakapamunga. Bakit? Nasasakal. Alam nyo ba, napakaraming mga Kristiyano ganon ang kwento ngayon, na maraming mga tao rin nakarinig ng salita ng Diyos, sandali, lumapit tapos nawala din, di ba? Pero ito sa maraming ganito ngayon, kahit sa panahon natin ngayon, nakarinig ng Word of God, tumanggap naman talaga sa Panginoon, totoo yung kanilang relasyon sa Panginoon, pero bakit ganon? Parang hindi na, nanatili na sila sa ganyan. Bakit? Sinasakal daw. Yun ang sinisignify o sinisimbolize nung damo. Sabi niya, napapaligiran ng damo. Di ba yung halaman pag napapaligiran ng damo, right? Hindi lumalago gaano. Nasasakal daw. At ano tong mga nakakasakal na to? Ito yung utak lupa na tinutukoy. Set your minds on things above, not on things of the earth. Ano tong things of the earth? Number 1, sabi niya, cares. Ano yung cares? Alalahanin. Sa Tagalog, kung babasahin nyo yan, alalahanin sa buhay na ito. Cares or worries. Di ba? Sinong may mga alalahanin dito? Come on. Sinong may alalahanin sa pera? Lakas yung maka-amin, ha? No? Di ba? Hindi talaga namang common yan, di ba? Mayroon tayong mga kani-kanyang mga alalahanin. Sinong may alalahanin sa jowa? Huwag na kayong sumagot, lalo na kung katabi nyo, ha? O sino may alalahanin sa kalusugan, di ba? Sa sakit. O di ba? Sari-sari naman talaga yung mga alalahanin sa buhay. Alalahanin natin ang ating mga pangangailangan, right? These are our cares. At talaga namang habang nabubuhay ka sa mundo, sa totoo lang mga kapatid, talagang bahagi yan ng buhay. Di ba? So kung sasabihin mo, hindi, saka na lang talaga ako magtutuloy sa Panginoon, saka na lang talaga ako seryoso kay Lord. Pag wala na akong gaanong iniisip, teka, kailan pa yun? Kapag may Alzheimer's ka na, kapag may dementia ka na, kasi wala ka ng gaanong iniisip. Dahil sa totoo lang, habang nabubuhay ka sa mundo, laging mayroong alalahanin. Laging may kinakailangang isipin. Right? So ano ang tamang attitude? Ilagay mo sila sa tamang lugar, yung mga alalahanin na yan. Ano ang tamang lugar? Sabi ng Panginoon, ipagkatiwala nyo sa akin dahil alam ko namang kailangan nyo yan. Tapos sabi niya, Matthew 6 verse 33, unahin mo ang aking kaharian at ang aking katuwiran at lahat ng bagay na yan, lahat ng pangangailangan ninyo, idadagdag ko sa inyo. Right? Pero ang taong earthly-minded, hindi ganun mag-isip. Iniisip niya lagi, kasi nga, nakapokus siya sa mundo, so nakapokus siya sa lupa, so pag may pangangailangan siya, lagi niyang iisipin din kung paanong matutugunan ng lupa ang pangangailangan niya. Hindi niya iniisip kung paano siyang tutulungan ng langit. Okay? Ano pa? Cares, ano pa yung susunod? Riches. Riches or security. No, sabi niya, alalahanin sa buhay. O kayamanan. Sabi niya, masama ba ang pera? Masama ba ang magkapera? Hindi. Pero kapag yung pera daw, doon ka na rin na-focus, pagkatapos yung puro pagkakaperahan ang iniisip mo o kaya pagpapanatili ng kung anong mayroong ka lang yung iniisip mo, no? Yun daw, nagiging earthly-minded tayo. Alam nyo, sabi sa James, ay sabihan ang mga mayayaman na huwag nilang ilagay ang kanilang pag-asa sa pera. Kasi lahat ng yan ay pansamantala kundi laging mabuhay ng may tiwala sa Diyos. Sabi pa sa Timothy, di ba? Ang pagmamahal sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sabi niya, kaya nga, hindi masama ang pera mismo, pero kapag tayo, doon na tayo na focus, at medyo na yung ating atensyon sa pagsunod sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon, sa tiwala sa Diyos, ay naaagaw, ibig sabihin, sinasakal ka na ng pera. No? Sinong nasasakal na ng pera dito? Pamigay mo na, ha? Para makabawas ng sakal-sakal dyan, ha? No? So, riches or
security. Yung desire to be secured ba, natural naman, hindi man siguro, sabi namin, hindi naman sa gusto ko lang hindi naman sa para magpayang pastor, gusto ko lang na secured. O yun na nga rin exactly, mga kapatid. Yung paghahangad mo ng security, nasa santabi yung para sa Panginoon. Diba? Yung paghahangad natin ng security, nawawala ka na sa tamang priority, doon sumasama na siya. Maliwanag. Ano pa? Pleasures. Pakisabi ng malakas, pleasures. Ano naman yun? Or happiness. Mga magagandang bagay sa buhay. Of course, may mga evil pleasures, di ba? May mga kaligayahan, may mga masasarap na bagay na masasama. Pero marami din namang mabubuti. Diba? At yun din ang isang tinutukoy noon, hindi lang yan pleasures na masasamang pleasure, kundi kahit mabubuting pleasure. Kung mali yung ating attitude dyan, mali yung ating focus, pwede ring makasama sa atin. Right? Hello, tama ba? Halimbawa, no? Sunday. Tapos, naisip mo, ano ngayon? Dapat ay mukhang sale ngayon. No? Kailan ba ang sale? So, dapat nasa SM tayo ngayon, di ba? Ganyan, no? O teka muna, no? Mukhang nawala ang priority, right? Right? O kaya, bira, Sunday ngayon, tapos, anong ginagawa niyo sa cellphone niyo, ha? No? Di ba? Nagano ka pala, nag-AFB. Di ba? Ibig sabihin, teka, puro ka paglilibang. Lumalapit ka na sa Panginoon, nililibang mo pa rin sarili mo, puro ka pa rin leisure. Right? May mga hindi masasamang mga bagay, pero pag nawala sa lugar, nawala sa panahon, sumasama. Amen? Mga kapatid, yung sabi nila, pursuit of happiness. Bakit, pastor, masama bang maging masaya? No? Masama bang gustuhin kong lumigaya sa buhay? Of course, hindi. Pero kung ang kaligayahan mo at kasiyahan mo, ibig sabihin na iitsapuera ang Diyos, at ibig sabihin, mapapalayo ka sa Diyos, masasakal ang spiritual life mo, mukhang utak mundo na yan, kapatid. Amen? So ano ulit? Ituon nyo ang inyong mga paningin sa mga bagay na panlangit at hindi sa mga bagay na panlupa. Pakisabi ulit sa katabi, be heavenly focus. Come on, pakisabi ng malakas, focus! Number 2, a true Christian has a heavenly future. Pakisabi ng malakas, future. Kapag po sinabing future, okay, pakinggan natin yung bote ito, kapatid, ha? This is about the future. It will certainly happen. This is not a myth. Hindi ito sabi-sabi lang. Hindi ito kwento lang. Ito ay katotohanan. Ano tong future na tinutukoy? Tingnan natin yung verse 4 sa Colossians 3. Sabi, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Sa ngayon, sabi niya, ay andito tayo sa lupa, our life is hidden with Christ, secured tayo kay Lord, amen? Kaya wag kang earthly minded, your life is hidden with Christ. Pero, darating ang panahon, in the future, Christ will appear, and then you also will appear with Him in glory. Ito po ay future. Pag sinabi pong future, tiyak na mangyayari. At ano po yung tinutukoy na future po diyan? Yun po yung when Christ appears. Anong ibig sabihin? Si Lord po bababa ulit sa langit, pero iba na ang kanyang pagbaba ngayon. Hindi na siya bababa kagaya ng sanggol. Nung ang Panginoong Hesus napako sa krus, namatay, nabuhay muli, pagkatapos siya ay bumalik sa langit, kausap niya ang kanyang mga alagad, 11 na lang, hindi na 12 kasi nga naghudas na si Judas. No? Tapos, habang umaakyat sa langit si Lord, nakatingin yung mga alagad. Nung wala na sa paningin nila si Lord, nakatingala pa rin daw sila. May nagpakitang anghel, sabi ng anghel, o bakit kayo nakatingala dyan? Yung si Jesus na nakita niyong umakyat sa langit, in the same way, will come again, bababa siya uli. Tapos iba pang verse sa Bible, sabi niya, si Jesus pag kanyang pagbalik, makikita ng lahat. At pati yung sumibat sa kanya, no, makikita siyang muli. Parang makikita siya yung kanyang muling pagbabalik. Ibig sabihin, ang second coming ay visible. Pakisabi ng malakas, visible. Ito ay makikita ng lahat. No? So hindi totoo, kaya nga sabi ng Bible, ingat kayo. Yung mga nagsasabing, ako si Jesus. ako na yung anak ng Diyos. Minsan nasa Davao ako. Siguro 2008 yun. Mayroong conference doon.
Pagkagaling ko sa hotel, sumakay ako ng taxi para pahatid doon sa venue ng conference. At tama-tama, yung pinapakinggan ng driver, si Kibuloy. Ang taga-pirma ng iyong kaligtasan at may-ari ng sanlibutan. No? Anyway, siya napapakinggan. No? Tapos, hindi ako nakatiis. Tinanong ko yung driver, sabi ko, nag-a-attend kayo dyan? No? Doon, sa church ni Kibuloy. No? Sabi niya, oo. Sabi ko, ay totoo ba na sinabi niyang siya ang anak ng Diyos? No? Kasi nung panahon na yon, anak pa lang siya ng Diyos, 2008. No? Na-promote na siya, di ba? Naging siya na ang ama. Right? So, time na yon, anak pa lang daw siya, anak. So, totoo bang sinabi niyang anak siya ng Diyos? Sabi ko sa kanya. No? Sabi nung driver, ay oo. Tapos nagbigay pa ng date. No? Sabi, mayroong date na ganito. Hindi ko na tinandaan yung date kasi wala naman akong planong i-celebrate. No? So, may binigay na date na yung petsang yon, si Kibuloy daw kasi diniklara ng ama na siya na si Jesus, siya na yung anak. No? Sabing gano'n. Kaya sabi ko, alam niyo po, sabi sa Bible, kung babalik si Lord, hindi sa ganyang paraan, napasikreto. No? Tapos sa kanya lang sinabi, ba't di sinabi sa atin? Di ba? So, sabi ko, hindi sa ganyang paraan kung babalik si Lord. Sabi ng Bible, kung babalik siya, makikita ng lahat. Makikita ng lahat. No? Tapos sabay baba na ako kasi nasa Davao ako, baka mamaya kung saan ako dalhin at di na ako makauwi ng buhay. Hindi po, tama-tama naman. Hindi na siya nakakibo, tama-tama pababa na ako doon sa lugar. No? Sanabihan ko na lang yung driver, ito po, church to, pag ano, punta kayo rito. Sabi ko doon sa driver. Anyway, kasi nga may mga ganyan, di ba? Nagsasabi, ayun, nakabalik na nga si Lord. Pero pagbabalik nga ang Panginoon, ito ay makikita ng lahat. Tingnan nyo ang Philippians 3 verse 20. Senior ito ni Pastor Darwin sa atin dati. Sabi niya, but our citizenship is in heaven. Pakibasa ng malakas, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Pakisabi po, we await. May inaantay daw tayo. Sino ang inaantay natin? The Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, siya nga kasi ay muling babalik. No? At sa kanyang pagbalik, ito nga, makikita ng lahat at pagkatapos sasalubong daw tayo sa Kanya. Uli, mga kapatid, no? Sabi ko kanina, this is not a myth. Kung nagbabasa talaga kayo ng Bible, oobserbahan nyo ang nangyayari sa paligid, obserbahan nyo ang nangyayari sa mundo, makikita nyo ang dami ng natupad na sinabi sa Bible noon-noon pa. Tapos may mga natupad noon-noon pa, tapos may mga kasalukuyang natupad, may mga natupad nito lang, o yung iba kamakailan, maganon, ano po. Makikita, natutupad ang sinasabi ng Bible. Kung natutupad ang sinabi ng Bible sa ibang bagay na may kinalaman sa takbo ng mundo, tsak matutupad ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. No? Huwag nating isipin, siguro katahang isip lang yan. Ako, actually, pag tatanungin ninyo ako, ano ang mga tinitignan kong sign na talagang malapit na ito? Kasi talagang, sa tingin ko, malapit na po talaga. Pero ano ang tinitignan kong sign? Hindi ako gaano tititingin sa earthquake. Kasi pwedeng natural phenomenon yan eh. Pero kailan magiging totoo na yan, na sign na talaga? Pwedeng kapag sunod-sunod na talaga, right? Digmaan, alam mo naman, digmaan, lagi namang may digmaan. Tama, sa bahay nyo nga, miss. Nagkakadigmaan, di ba? Di ba? So, hindi rin yun ang gaano tinitignan ko. Unless na talagang matinding digmaan na parang World War III, ganyan-ganon siguro, yun pwedeng sign na talaga siya. Pero alam niyo kung ano ang tinitignan ko? Yung nangyayari sa lipunan mismo. Yung ugali ng mga tao, yung mga tao ngayon, mas napakarami na talaga na wala nang pakialam sa Diyos. No? Pero isa pa yung nangyayari sa technology. Yan, lalo na. Nangyayari sa technology. Di ba sabi, ang tatak ng 666 para ka makapamili, ay yun yung pinaka-card mo di ba? Ilalagay dito o kaya dito, right? O anong gawin? Siyempre technology yun. Technology, right? Ngayon, noon pa naman na nakikita nyo naman siguro, papabalita, ngayon may mga naglalagay na rito. Di ba? Ng mga microchip. Yung pagkakaroon ng microchip, hindi pa tatak yun. Ibig kong sabihin, nakaset up na ang technology. Madali na lang gamitin yon balang araw. Right? Kasi andun na lahat. So, ibig sabihin, tignan nyo kung walang tatak, hindi makakapamili. Ano ang ibig sabihin nun? Ang liwanag yun, nakasulat sa Bible. Right? So, sa ngayon, ito mayroon, di ba? Ito, dito, siguro balang, sa mga susunod, makikita nyo na lang, mayroon na mga dito
nagpapatatag. Ayos yun, di ba? Mag-grocery ka, isoswipe mo yung noo mo. Diba, ganun ka. Diba, ganun ka na lang, di ba? Tuwing bibili ka. Gaganon-ganon. Pati pagsakay mo ng LRT, no, ganun ang pamasahe mo, gaganon ka. Gaganon ka, di ba? Pero anong pinapakita? Kahit yung technology, kita mo na ready na. Ang generation na to, ang Gen Z, ang Alpha, mga internet native, mga hindi makapamumuhay kung wala yung technology, kaya hinog ang panahon. Ibig sabihin, napapalapit na talaga ang pagdating ng Panginoon. Amen? Tingnan nyo. So when Christ appears, what will happen? 1 Thessalonians 4:16 to 17. Tingnan po natin ito. For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Ano raw mangyayari? No? Darating si Lord sa tunog ng trompeta, magbabangon ang mga patay. Ano pa? Verse 17. Then we who are alive, who are left, yung mga inabutan na buhay, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Pakisabi ng malakas, caught up. Yung salitang caught up is in Latin, rapturo. No? Yung salitang caught up sa Latin, rapturo. Doon galing yung salitang rapture. Okay? Ibig sabihin ng caught up, muna sa baba, dinagit, kinuha, tinaas. Okay? So yun pala, okay, yun pala yun. Yes. Verse 16, tingnan nyo po hindi, balikan lang natin sa Tagalog, yung verse 16, saka 17. Sa araw na yon ay marinig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Tapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap, kagaya nakikita nyo, kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling niya tayo magpakailan man. So, mayroong daratnan si Lord na buhay pa, mayroong daratnan si Lord na Christian na patay na. Ngayon, yung mga Christian na patay na, bubuhayin muli at isasabay, irarapture kasama nung mga buhay pa. Okay? So, dito sa verses na to, makikita nyo, mayroong resurrection at mayroong rapture. Tingnan nyo yung nga yung katabi nyo, tingnan nyo kung mukhang pang rapture o mukhang pang resurrection. Anong ibig sabihin? Pag mukhang pang rapture, ibig sabihin, ano pa to? Mahaba pa buhay nito, aabutin pa ng pagbabalik ni Lord. Pag mukhang pang resurrection, mukhang. Pero, of course, yung i-resurrect, ira-rapture din naman. Tama? Tama? Kaya lang, nakaranas nga muna siya ng kamatayan, yung ni-rapture lang, hindi na namatay. Ano ba ang trip nyo dyan sa dalawa? Ano gusto nyo sa dalawa? Resurrection o rapture na lang? Come on. Come on. Resurrection o rapture? Ano ang trip nyo? Ano ang gusto nyo? No? Ako talaga, kung pwede lang no? Kung Lord, kung darating ka na rin lang. Sana doon na lang ako sa rapture. No? Kasi ayoko yung, siyempre pag nag-resurrect, ibig sabihin, ay, mamamatay pa yun Ayaw ko nang gumastos sa kape at tinapay. No? Tapos ayaw ko rin naman nakaganon pa ako, tapos pinagtitinginan pa ako, mahihain pa naman ako. No? Ayaw kong umaharap sa mga tao. Baka mamaya nagbablas-blas ba ako. Pero di ba, sabi niya, yun nga no, mapa-resurrection o mapa-rapture, pag na-resurrection ka, kasama ka pa rin sa rapture. Pero yung iba, dati ng buhay, tapos rapture. Again, is this a myth? Kathang isip? Well, salita ng Panginoon. Kung talaga naniniwala ka sa salita ng Panginoon, ako lubos na naniniwala. At napatunayan na ito sa napakaraming pagkakataon, darating tayo dyan, mga kapatid. Balang araw, sasalubong sa alapaap, kasama ang iba pang mga mananampalataya. Amen? Kahit yung mga naunang namatay na, sama-sama sasalubong sa Panginoon. Amen? Pakitignan katabi, pakisabihin, magkikita rin tayo sa finals. Right? Sabi mo, dala ka ng camera no? Picture tayo doon, no? Diba? Ako pagdating ko doon, kaya ang trip ko, no? Parang gusto kong magdala ng camera no? Para pag nakita ko si Abraham, no? Nakita ko si David, yan, no? Nakita ko si Moses, magpapapicture kami. Pero dahil groupie kami, hihiramin ko yung tungkod ni Moses. Gagawin naming selfie stick, di ba?
Sipin ninyo, no? Kakasama mo lahat, pati yung mga unang mananampalataya, di ba? Pati mga angels, andun na rin, right? Imagine, no? Si Archangel Michael, makikita si Pax, no? Kikita sila ni Michael ng Second Avenue, no? Di ba? Uy! Ano tawag doon? Tukayo! Di ba? Nagkita na tayo sa wakas, kaya pala, ang bait mo. Ang bait ba? Di ba? Mukha kang anghel. Amen, mga kapatid. Di ba? So, ano ba? No, magkikita kayo ni Samson, lalapitan ka ni Samson. Uy, ang ganda ng hair mo. Saan ka nagpa-ribbon? Di ba? Kung sino-sino makikita natin doon, right, mga kapatid? No, makikita mo si Joshua ng Biblia, makikita si Joshua na gitarista, no? Tukayo, ayos, no? Turuan mo naman ako maggitara, sana ayoko na ng espada. Mga ganun-ganun siya, di ba? Si Haring David, makikita si SK Chairman David ng 120. At sasabihin na, hoy, leader ka rin, ayos, no? Pupogi talaga ng mga David. Mabuti ka pa, hindi ka chick boy, no? Sabi ni David, kasi nang chick si David, right? Si Haring David. No? Hello, mga kapatid. Diba? Si Jude, si Judas, magkikita sila ni Jude. Sa impyerno yon. Hindi, mayroon pa kasi isang Jude na disciple din ni Jesus. Si Judas Iscariot, saka si Jude Tadeus. Judas Tadeus. O yun ang makikita ni Jude Tadeus sa longga. Di ba? Sila ang magkikita. Sabi, tukayo! Di ba? Pero anyway, the point is, balang araw, no? Totoo, tumatawa tayo ngayon, pero hindi ito imagination, mga kapatid. Sabi ng Bible, kinakailangan mabuksan ang puso ng ating mga mata, and we should see the inheritance that is awaiting us. Ito yung mga nag-aantay na pangako ng Diyos. Future ito, pakisabi ng malakas, future. Kapag sinabing future, talagang mangyayari. It's just a matter of time. Amen? Okay? So, ngayon ganito po importante kasi na maintindihan natin na ito pong sinasabi na Panginoon na to ay kabilin-bilinan niya, wala nakakaalam kung kailan ito. Kabilin-bilinan ng Panginoon na hindi natin malalaman kung kailan mangyayari. Ang problema ng mga tao, ang titigas ng ulo. Right? Meron akong papakitang video po sa inyo. Tingnan nyo lang tong video na to. At He says to me, on the 23rd and the 24th of September, 2025, I will come to take my church. There's a date. There is a date. On the 23rd and the 24th of September, 2025. 2025. So what happens 2026 now? 2026, what he was telling me is that by June, the world is gearing up towards the World Cup, right? But by June, they think the World Cup will happen. But after the rapture of September 2025, the chaos that would be in the world, the destruction, the devastation that would be in the world after the rapture, there will be no World Cup 2026. So it's like In other gearing words, up the Remember, world... he's coming. kumalat pala yung turo na yan, yung prophecy na yan, noong nakaraang buwan, sayang nga ay nalaman ko, tapos na, no? Kasi aakyat sana ako sa bundok. Alam nyo yun, mga black pastor daw, no? Tapos mga member niya, no, dahil nga sobrang naniwala, nag-aakyatan na sa bundok. May iba pang video yan. Yung doon sila sa bundok nung petsang yon. Talaga nag-worship sila o inaantay nila na tangayin na lang talaga sila ng Panginoon. Tapos hindi lang mga black people. Marami pang nakita ako mga white people na gumawa ng video tapos nirelease na sa social media
nagpapaalam na, sabi ni, yung isa nga yatang napanood ko, ay sabi niya, binenta na niya yung kanyang bahay, yung iba, iniwan na yung trabaho, binenta na yung kotse, kung ano na, yung mga kanilang mga ginawa. Kasi nga, sabi nila, aalis na raw sila, nagbibilin na sila, nagpapaalam na sa kanilang mga kaibigan at sa kanilang mga mahal sa buhay. Bakit? Kasi nga, sobrang paniwala talaga nila, nakakaawa yung mga tao. Di ba? Nanaloko ng ganon. E paano naman kasi kabilin-bilinan ng Lord na hindi nga natin malalaman. Kaya lang minsan ang kukulit ng mga tao. Right? So ngayon, hanggang ngayon, andyan pa rin naman sila. No? Eh yung iba, yung wala ng kotse, walang trabaho, di ba kawawa naman sila. Right? Ang kulit kasi ng mga tao. Alam nyo ba, bagong graduate ako na pastor, pagdating ko rito sa Maynila, that was 1992, mayroon na isa pang pastor daw na Koreano naman, no? Ganon din. Ay sabi niya yata noon October 21 ang rapture. Asar na asar ako kasi October 22 birthday ko. Tapos hindi man lang pinaragpas. Tapos mga after 10 years, mayroon na naman. Parang mga year 2000, ganyan, di ba? Tapos may year 2012, mayroon na naman yata. Paulit-ulit lagi may nakukumbinse. Ang kukulit ng mga tao. Ano ba ang sabi ng Panginoon? Sabi po dito sa 2 Thessalonians 2 verse 1 to 3, pakibasa ng malakas, mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, yung pagtitipon, yun yung rapture, ha? No? Our gathering together, no? Sabi tapos yung coming of Jesus, nakikiusap kami sa inyo na wag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan yung dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong basta naniniwala, sabi niya, huwag kayong naniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag na isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Bakit daw? Pakibasa. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghimagsik, Antichrist. Right? Laban sa Diyos. At ang paglitaw ng Sowail, yung Antichrist, na itinakda sa kapahamakan. Maliwanag po. So yun ang sabi ng salita ng Diyos. Ngayon, okay, ganun pala yun. Kaya nga, yes, magkailangan kang heavenly focus, tapos alam mo rin meron kang heavenly future. So ganun pala, so mag-antay na lang tayo, ganon. Paano tayo? Paano gagawin natin dito sa lupa? No? Basta antayin na lang natin. Pag sinabing makalangit ka, alam nyo, yung nga rin yung sinasabi natin, di ba, na too heavenly minded, no earthly good. Huwag naman tayong ganon. Masyado ka naman makalangit, wala ka ng pakinabang sa lupa. No? Hindi, maging responsible. Pag sabi ng malakas, responsible. Kausap ko yung mga kaibigan ko, kamakailan lang, pinag-uusapan nga yung tungkol sa pagbili ng bahay, kasi siyempre for retirement, ganyan, no, pagbili ng lupa, ganyan-ganyan, no? Tapos sabi nung isa, naku, malapit na dumating si Lord, wag na. Sabi niya ganon. Ang sagot ko naman ay, yun na nga, parating na si Lord kaya bumili na ako ng hulugan para pag dumating si Lord, hindi ko kailangan magbayad, di ba? So hindi ko ikakas. Di ba? Kasi nga, di ba minsan kapag mag-isip tayo, ay wag na ganyan. No? Kasi darating na si Lord. No? Hindi, we will still be responsible. Mag-aaral ka pa rin, mangangarap ka pa rin, amen? Magtatrabaho ka, pero siguraduhin mo lang na hindi ang focus mo pang dito, kundi iniisip natin mga bagay na panglangit. At nagpapagamit tayo at sumusunod pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Tingnan nyo ito 2 Thessalonians 3 verse 6. Now we command you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, that you keep away from any brother who is walking in idleness. Bakit idleness? Yung tambay, walang ginagawa. Kasi alam nyo, ang mga taga-Thessalonica, sineryoso nila mabuti ang second coming at ang rapture. Talagang pinaniwalaan nila ng buong puso. Totoo naman dapat paniwalaan. Kaya lang akala nila darating na sa panahon nila. So yung iba, ganun din. Hindi na nagtrabaho. So, kaya sabi, layuan nyo yung mga ganyan, yung nagpapaka-idle. Wala, tumatambay na lang, inaantay na lang pagbabalik ni Lord. Tapos verse 10, tingnan nyo verse 10. For even when we were with you, we would give you this command. If anyone is not willing to work, let him not eat. Sabi kung ayaw magtrabaho, wag pakainin. Total, gusto na niyang makita si Lord. Excited sa rapture, excited sa second coming, ayaw na magtrabaho, wag nang pakainin, no, para kunin na yan, mauna na siya. Di ba?
So, ganun daw. Ang tamang attitude, maging responsible pa rin sa buhay sa lupa. Amen? Tumayo na tayo lahat, mga kapatid. No, pakisabi po ulit ng malakas, heavenly minded. Pero teka muna, bakit nga ba yung pinakapuso, bakit tayo dapat maging heavenly minded? Tingnan nyo po, balikan natin yung Colossians 3 verse 1. Colossians 3 verse 1. Sabi po ito, dito, pakinggan nyo mabuti If then you have been raised with Christ, seek the things that are above. Kung totoong Kristiyano, dahil totoong Kristiyano ka, hanapin mo mga bagay na panlangit. Bakit? Ano raw mayroon sa langit? Sino ang nasa langit? Come on. Where Christ is, seated at the right hand of God. Ano raw? Bakit ka utak makalangit? Kasi ikaw ay nakapokus kay Jesus. Ganito pala yun, mga kapatid. Pakinggan nyo mabuti. Alam nyo ba, there are people who want heaven, but they do not want Jesus. Pwedeng ganon. Yung, bakit ka andito? Bakit mo tinanggap si Lord? No? Kasi ayaw kong mapunta sa impyerno. Gusto kong mapunta sa langit. Kasi gusto kong maligtas mula sa impyerno. So yung iba, may iniiwasan lang yung impyerno, ayaw lang. Kaya, tinanggap si Jesus. Pero sa totoo lang, ayaw naman talaga nilang gawing Panginoon si Jesus ng kanilang buhay. So pwede pala yon. Gusto ko ng langit, pero ayaw ko si Jesus bilang Panginoon ko dito sa lupa. Hindi po pwedeng ganon, mga kapatid. Kaya nga lagi nating sinasabi, Jesus is both Savior and Lord. Savior and Lord. Kaya nga, sabi dito, tumingin kayo sa taas. Seek the things that are above, where Christ is. Anong ibig sabihin nun? Tumingin ka sa langit. Bakit? Dahil andun si Jesus. Siya na namatay sa krus para sa iyo. Siya na muling nabuhay para sa iyo. Siya na tagapagligtas mo. Siya na bumabago ng buhay mo. Siya na may-ari ng buhay mo. So, ibig sabihin, ang totoo pong heavenly minded ay yung Christ-centered. Kapag Christ-centered ka, pag mahal mo talaga ang Panginoon, pag si Jesus talaga ang Panginoon ng buhay mo, pag totoong kinikilala mo siya, ibig sabihin, natural yan na magiging heavenly minded ka. Pero yung heavenly minded just for the sake of going to heaven, nako, mahirapan po tayo na makasunod talaga sa Panginoon. Mahirapan tayo na makapamuhay ayon sa gusto ng Panginoon. Dapat heavenly minded ka because that is where Christ is. Because that is where my Lord is. Kasi andun si Jesus mahal ko si Jesus. Kaya ako, habang nabubuhay sa lupa, ay utak makalangit. Bakit? Kasi ang buhay ko nakapokus, nakasentro sa aking Panginoong Hesukristo. So kung mayroon mang isang bagay, mga kapatid, na i-desire talaga natin sa buhay natin, is for us to be Christ-centered. Truly Christ-centered. Na Lord, sana ikaw talaga maging sentro ng buhay ko. Ikaw ang dahilan kung ba't ako nabubuhay. Ikaw ang iniikutan ng buhay ko. Ang buhay ko ay sa iyo, Panginoon. And because of that, you will naturally have a heavenly focus. And of course, magiging expectant ka doon sa iyong heavenly future. Kung yan ang prayer ng puso mo, itaas mo nga ang iyong dalawang kamay sa Panginoon at sabihin po natin sa Panginoon, yes, Jesus, you are the center. Jesus, you are my Lord. Ikaw ang Panginoon ng buhay ko. You are my Savior. You are my Lord. Opo, Panginoon, at salamat sa dakilang pag-asa na mayroon po kami. Salamat, Panginoon, kasi mamamayan kami ng iyong kaharian. At mula doon, inaantay ka po namin, Panginoon. At habang wala ka pa, help us, Lord, to truly focus our attention on you. Tulungan mo kami na talagang tumingin at magpahalaga sa mga espiritual na bagay, sa mga makalangit na bagay. Alisin niyo sa amin, Panginoon, anumang pagmamahal sa sanlibutan. Basbasan niyo kami ngayon. Pinapanalangin namin itong bagyo na Lord, sawayin niyo po ito, wag makapanalasa, wag makapaminsala, gaan, Panginoon, hinihiling po namin na hihina po ito, kaya lilihis po ito, Panginoong Diyos. We pray for protection sa amin, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga ari-arian, sa aming mga tirahan. We pray, Lord, for protection.
Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo ang Pilipinas, mahabag kayo sa Pilipinas. Panginoon, magiging maganda ang buhay na sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Matitigil ang mga korupsyon, maghahari ang katuwiran. Salamat po, Lord. At ngayon, tinatanggap namin ang basbas niyo. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Ama, ang grasya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama sa araw-araw ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.